Hey, Levin. Bakit ka nandito? Levin? Sabi ni Madam Levine, handa na ang silid para sa inyong kasal. Kailan ka babalik para pakasalan si Bibi? Smith? Bakit ayaw sumuko ni nanay? May kasintahan ako. Tanging pakakasalan si Luna. G. Levin, sa loob ng 8 taon, naging alipin ka niya. Ang ibig kong sabihin, sekretarya at hindi pa rin siya umamin sa relasyon. Manloloko lang siya. Tumahimik ka! Sabihin mo ulit at sisiguraduhin ko na magwakas ka ng miserable. Mahal, handa na ang silid. Ang numero ay 888. Maghuhugas muna ako. Luna, kape mo. Mark, bakit hindi ka kumatok? Sa ating relasyon? Kailangan ko ba? Luna, kailan natin gagawing pampubliko? Lihim tayong nag-date sa loob ng 8 taon. Ito na naman? Ang mga romansa sa opisina, laging pinapansin. Pero ako, Tama na. Kakagraduate mo lang at walang pera. Kung magpublikasan tayo, sasabihin ng mga tao na umangat ka sa pamamagitan ng pagtulog. Sinusubukan kitang protektahan. Mark, alis na ako. uuwi ka ba? Oh, magluto ka ng lugaw at hintayin mo ako. Kaya, nagpaplano kang magpanukala ng kasal. Sa oras na iyon, ipapakita ko ang aking tunay na pagkatao rin. Si Sean ay sobrang magaspang. Luna, nakabalik ka na? Kumain ka ng lugaw. Ayaw ko. Buong araw ko itong niluluto. Sabi ko ayaw ko. Pasensya na. Mark, okay ka lang? Hindi ko sinasadya. Okay lang, huwag kang mag-alala. Pero may utang ka sa akin ngayong gabi. Mark, hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam. Pwede bang ibang araw na lang? Nasa regla ka ba? Oh, oo, meron. Sige, palalampasin na kita ngayon. Pero matutulog ako sa master bedroom ngayong gabi. Mark, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ang magiging asawa ko lang ang pwedeng matulog dito. Mark, ang ibig kong sabihin, pwede bang hintayin nating ikasal tayo bago ka matulog sa master bedroom? Okay. Kasalanan mo to lahat. Pinagod mo talaga ako ngayon. Sean, ikaw lang ang pakakasalan ko. Pakiusap, sabihin mong papakasalan mo ako. Sabihin mong oo? Sabihin mong oo? Sabihin mong oo? Sabihin mong oo. Wow! Si Miss Judd ay napakalakas ng loob mag-propose sa isang lalaki. Narinig ko siya raw ang unang pag-ibig ni Miss Judd. Kakabalik lang niya mula sa ibang bansa noong nakaraang buwan. Hindi ba yung lalaking iyon kamukhang-kamukha ang sekretarya niya, si Mr. Levin? Lumabas na. Ako ay kapalit lang ni Sean. Kaya pala lihim kaming nag-date ni Luna sa loob ng 8 taon. At ayaw pa ring ipaalam sa publiko.
gagawin ko. Ma, magpapakasal ako. Talaga? Ang galing! Maghahanda ako ng mga regalo sa kasal na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar para sa iyo. Kukuha ako ng 365 luxury cars para ang magiging manugang ko ay makakapagmaneho ng isa araw-araw. Si. So, kailan ka babalik? Bukas ng umaga. Matagumpay kang nag-propose sa iyong unang pag-ibig. Kailan mo hahayaan ang gwapong pamalit na umalis? Mahal niya ako ng sobra at hindi mabubuhay kung wala ako. Bukod pa, wala siyang pera. Kung hindi ko siya susuportahan, ano ang gagawin niya? Huwag mong sabihin iyan. Binabayaran siya para magtrabaho para sa iyo eh. Sa huli, ako pa rin ang sumusuporta sa kanya. Hindi naman sa hindi ko kayang bumuhay sa kanya. Sinusuportahan ko sina Sean at siya. Tara na. Ipagdiwang natin ang matagumpay kong proposal. Magbubook ako sa iyo ng 8 male models ngayong gabi. Mark, kailan ka dumating dito? Ngayon lang. Kailangan kong lumabas saglit. Pumunta ako para. Pag-usapan natin yan mamaya. Aalis na ako bukas. Hindi ako makapaniwala na tumira ako sa maliit na silid na ito sa loob ng 8 taon. Mark! Mahal na mahal kita. Sama-sama tayo habang buhay, okay? Luna, huwag mo akong hawakan. Mark, ikaw! Ikaw siguro si Mark Levin, ang sekretarya na nasa tabi ni Luna sa loob ng 8 taon, di ba? Ikinagagalak kitang makilala, ako si Sean Holt. Ako ang fiancé ni Luna. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya sa mga nakaraang taon. Sean, hindi mataas ang sweldo niya. Kaya pinatuloy ko siya sa guest room. Luna, hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi ako yung tipo na pinaghahalo ang negosyo sa personal na bagay. Saka, si Mr. Levin ay kamukhang kamukha ko. Tiyak na komportable siya sa paligid mo. Salamat, Mr. Levin. Mark, ano bang ugali mo? Magpapakasal na kami ni Sean. Tulungan mo siyang ilipat ang gamit niya sa master bedroom. Master bedroom? Mark, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ang asawa ko lang ang pwedeng matulog dito. Kaya pala hindi ako pinatulog ni Luna doon. Inilalaan niya iyon para kay Sean. Miss Judd, secretary mo ako, hindi personal assistant. Maliwanag ba? Mahal, kami ni Sean magpapakasal lang para sa ikabubuti ng kumpanya. Huwag mong masyadong isipin. Inaakala pa rin ni Luna na tanga ako.
Hindi na kailangang magpaliwanag, Miss Judd. Kung sino ang pakasalan mo ay nasa iyo. Mr. Levin, dito na ako titira simula ngayon. Mas mabuti kung lumipat ka na. Huwag kang mag-alala, Mr. Holt. Hindi ako nakikialam sa mga gamit ng iba. Anong ginagawa mo? Oh, Mr. Levin. Magkamukha ang estilo natin sa pananamit. Siguro talagang magkakrus ang landas natin. Ang mga damit na ito lahat binili ni Luna. Mukhang ginagawa niya akong kapalit. Huwag mong hawakan yan. Pasensya na. Paumanhin, Mr. Levin. Luna, sobrang sakit ng kamay ko. Lumabas ka! Music box lang yan! Wala nang dahilan para mag-away, Mark. Nasaktan mo pa si Sean dahil dito. Sean, tara na. Hahanap ako ng band-aid para sa iyo. Anong problema? Naghiwalay ang mga magulang ko. Ayaw na nila sa akin. Huwag kang umiyak. Nandito ako para sa'yo mula ngayon. Protektahan kita. Hayaan nating ang prinsipe at prinsesa dito ang maging saksi. Ako, si Luna Judd, protektahan si Mark Levin habang buhay. Luna, minahal kita ng mahigit 1 dekada dahil sa music box na ito. Dahil hindi mo na pinahahalagahan ang pag-ibig na ito, bibitawan ko na ang pareho. Ang panata at ikaw. Mark, saan ka pupunta? Uuwi. Uuwi? Hindi ka ba ulila? Mr. Levin, nasaan ang bagahe mo? Dahil ang mga damit na iyon ay binili ni Luna para sa iyo, maaari mong itago. Hindi ko gusto ang mga damit na suot mo na. Kung hindi, maaari mo itong itapon. Ang basura ay dapat nasa basurahan. Mark. Mahal, masyado akong naging mahigpit kanina. Humanap ka ng matutuluyan muna. Makikita kita mamaya. Luna, tandaan mong bumili ng isa niyan sa convenience store mamaya. Masyado kaming nasabik kagabi. Naubos namin lahat. Pasensya na, Mr. Levin. Nagkamali ako ng mensahe. Hindi mo naman pinakinggan, di ba? Ito ang lahat ng mga lugar na gusto kong puntahan. Sabi ni Luna, wala raw siyang oras. Kaya sumama siya sa iba. Sabi niya, ang kopya ay hindi makakapantay sa tunay. Gawin nating opisyal. Luna, mas masahol ka pa sa inaakala ko. Mark, saan ka pupunta? Zack, babalik ako sa Jindale para magpakasal. Biglaan? 8 taon na kaming magkasama ni Luna at kahit ang kapatid niya ay hindi alam ang tungkol sa amin. Oh, oras na para bumalik ako. Teka, Mark. May handaan kami ngayong gabi. Malapit ka nang umalis, kaya hindi ka na pwedeng tumanggi ngayon. Halika dito. Mr. Levin, sa wakas, nalaman mo na. Tama ka. Si Luna ay isang player. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Mag-book ng flight para bukas. Magpapakasal ako sa Jindale.
sapat ba ako sa pagmamahal mo, Mr. Levin? Miss Smith, bakit ka nandito? Narinig ko na dadalo ka sa isang bangkete ngayong gabi. Sa tingin mo ba, pwede kang magdala ng kasama? Walong taon na akong kasama si Luna. Ito ang unang beses na nandito ako. Ano? Hindi mo siya kayang pakawalan? Paano ko hindi? Hindi siya worth it. Aalis kami papuntang Jindale bukas at hindi na kami babalik. Diyos ko, hindi ba iyon ang anak ng pamilyang Smith ng Jindale? Si Heidi Smith? Narinig ko na siya ang belle ng Jindale. Gaya ng inaasahan, tama nga siya sa kanyang pangalan. Binabati kita. Miss Judd at Mr. Holt, perpektong magkapareha kayo. Salamat. Lumalabas na ang piging ng pamilya na ito ay para ipahayag ang kanilang engagement. Ano ang problema? Wala. Nasira ang strap ng sapatos ko. Maghintay ka rito. Pupunta ako para magpalit ng sapatos. Sige, mag-ingat ka. Mark! Halika! Mama, Papa, tinala ko ang pinakamatalik kong kaibigan para makita kayo. Palaging sinasabi ng anak ko ang tungkol sa iyo. Wala kang nobya, di ba? Ipapakilala ba kita sa isa? Hindi niya kailangan. Oo, Mama, hindi kailangan ni Mark. Malapit na siyang magpakasal sa Jindale. Ano? Magpapakasal ka? Luna, bakit ka nagulat? Mark, paano ka makakapagpakasal sa iba? So, pwede kang magpakasal, pero ako hindi? Luna? Lahat nakatingin. Nagiging bastos ka. Mark, ikaw ay naging sekretarya ko sa loob ng 8 taon. Saan ka pupunta? Iniwan ko na ang resignation letter ko sa mesa mo. Malamang abala ka, kaya hindi mo pa nakita. Pero hindi iyon makakaapekto sa resignation ko. Resignation? Mark, isa kang scholar na walang pera. Nagtrabaho ka para sa akin bilang sekretarya mula noong kolehiyo. Kung mag-resign ka, sino ang mag-aalaga sa iyo? Eksakto, anak. Huwag kang magpakatigas. Naiintindihan ko na ngayon. Binabantaan mo na mag-resign para bigyan kanya ng taas sahod, di ba? Paano ito? Pumasok ka sa kumpanya ko at dadoblehin ko ang sahod mo. Pasensya na. Hindi ako interesado sa maliit na pera. Mark, kumalma ka. Pagkatapos ng banquet, bibigyan kita ng taas sahod, okay? Sinabi ko sa'yo, nag-resign ako para magpakasal. Hindi para tumaas sahod. Hindi kita pinaniniwalaan. Sino ang pinakasalan mo? Sino iyon? Mahal, Miss Jude, ito ang fiancé ko. Hindi kita pinaniwalaan. Puta ka. Sigurado nilandi mo si Mark. Luna, paano mo nagawa saktan ng babae ko? Luna, Mark, binugbog mo ako dahil sa babaeng ito? Manahimik ka. Kay, Hindi mo ba alam kung sino siya? Luna? siya ang anak ng pamilyang Smith, Heidi Smith. ano? Kaya pala si Mark ay parang ibang tao ngayon. Nakipagrelasyon siya sa isang mayamang babae. Miss Smith, hindi ko maintindihan kung bakit ang isang tulad mo na may angkan at ganda ay magiging interesado sa isang sekretaryang walang pera tulad niya. sino ang nagsabing wala siyang pera? Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Tama ka. Mukhang hindi talaga kami welcome dito. Mahal, umalis na tayo. Mark, Luna, tama na. Luna, Mark? Huwag kang gumawa ng mga kasinungalingan tungkol sa pagpapakasal mo sa iba. Nagseselos na talaga ako ngayon. Luna, kung mahina ang pandinig mo, magpatingin ka sa doktor. Ayaw ko nang ulitin ang sinabi ko. Mark, tumigil ka sa paglalaro. Alam mong ginagawa ko ito para sa kumpanya. Tama na. Nagrenta na ako ng bagong lugar para sa iyo. Mag-impake ka ng mga gamit mo mamaya. Dadalhin kita doon pagkatapos ng party. Luna, ano ang sinusubukan mong gawin? Psst, psst. Balak mo bang itago ako bilang iyong lihim na lalaki habang buhay? Mark, paano ko naman ako naiisip ng ganyan? Mali ba siya? Ang sama ng ugali mo talaga. Tumahimik ka, Miss Smith. Mahal ako ni Mark.
Nagpapanggap lang siya sa'yo para inisin ako. Mark, hindi ka pwedeng umalis. Sean, ano yun? Luna. Yung singsing na binigay mo sa akin na wala, isa lang pwedeng bilhin minsan sa isang buhay. Anong nangyari? Sean, anong ginagawa mo? Mark, alam ko na matagal ka ng sekretary ni Luna sa loob ng maraming taon at na gusto mo siya. Pero yung singsing na yon napakahalaga sa akin. Pwede mo bang ibalik sa akin? Iniisip mo na ninakaw ko? Kami lang dalawa ang nasa banyo kanina. Sino bang mag-aakala na ganito siyang tao? Mukha nga siyang kaunti si Sean. Sinusubukan ba niyang maging kapalit niya? Parang, Si Sean ay isang malaking tao sa lungsod na ito. Paano naman ang isang simpleng secretary makikipagkumpara sa kanya? Sean, walang halaga sa akin yung mura mong singsing. Bitawan mo na. eksakto. Kung ano mang singsing ang gusto ni Mark, kaya kong bilhin para sa kanya. Sino bang may pakialam sa mura mong singsing? Ibalik mo. Luna, magkakilala na tayo sa loob ng 10 taon at nagtrabaho ng 8 taon. Sa tingin mo ba talaga gagawin ko ang ganong kababang bagay? Mark, may hangganan ng aking selos. Alam mo ang pagkakaiba sa pagitan natin. Kahit kinuha mo ang singsing ni Sean, hindi pa rin kita pakakasalan. Luna, sa tingin mo ba bulag ako? Mas maganda ang nobya ko, mas matalino, at mas mayaman kaysa sa iyo. Bakit kita pakakasalan? Mark, hindi na kailangan mo akong galitin. Kung hindi mo ibabalik ang singsing, ipapahanap kita. Oo, hindi ka makakaalis. Ibalik mo agad. Hanapin siya. Ako dapat ang maghanap sa iyo. Mark, ano ang ginagawa mo? Kung maghahanap tayo, maging patas tayo. Hanapin mo kaming dalawa. Sino ka ba para hanapin ako? Kung hindi siya, ako kaya? Sumasang-ayon ako sa sinabi ni Mr. Levin. Kung maghahanap kayo, hanapin natin kayong dalawa. Tatay, hahanapin ko si Mark at hanapin mo si Sean. Bakit nandito? Malamang nailagay ko noong naghugas ako ng kamay. Luna, sobrang abala ako sa kasal, hindi ako nakapag-isip ng maayos. Sana hindi ka galit sa akin. Paano kita magagalit? Sean, humingi ka ng tawad sa maling tao. Dapat sa akin ka humingi ng tawad. Luna, Mark, tama na. Bakit ka nagkakagulo sa maliit na bagay? Luna, sobra kang bias? Si Mark ay naging sekretarya mo sa loob ng 8 taon. Wala ka bang tiwala sa kanya? Oo, Luna. Si Mark ay isang matuwid na tao. Kung sangkot siya sa kaduda-dudang bagay, matagal nang nawala ang kumpanya mo. Sean, bilisan mo at humingi ng tawad kay Mr. Levin. pasensya na. Pasensya na sa lahat. Hindi ako gaanong maganda ang pakiramdam. Mauna na ako. Tara na. Mark! Mark! Luna, sumasakit ang tiyan ko. Pwede mo ba akong lutuan ng lugaw? Pero, Magluto ng lugaw? Araw-araw akong nagluluto ng lugaw para kay Luna, pero lumalabas siya pala ay nagluluto para sa ibang lalaki. Mark! 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 Hinahabol tayo ni Luna. Wala ka bang nararamdaman? Mamatay man siya, wala akong pakialam. Sean! Masakit ang tiyan mo! Bakit ka umiinom? Iwan mo ako. Sean? Galit ka ba sa nangyari kanina? Tumayo ka muna. Malamig ang sahig. Pasensya na. Sean, pasensya na. Mali ako. Si Mark ay naging sekretarya ko sa loob ng 8 taon. Nagpabigla lang ako. Sekretarya mo lang ba talaga siya? Sa loob ng 8 taon na wala ako, siya ang nasa tabi mo sa lahat ng oras. May nararamdaman ka ba talaga sa kanya? Talaga bang wala kang nararamdaman para sa kanya? Sean, paano mo naiisip na ganyan ako? Kapalit lang siya. Ikaw lang ang nasa puso ko. Talaga?
Na-text ko siya ngayon para humingi siya ng tawad sa'yo bukas. Teka, Sean, huwag kang magalit. Malulungkot ako kung magkasakit ka dahil dito. Talaga bang darating siya para humingi ng tawad? Huwag kang mag-alala. 8 taon na siyang kasama ko. Alam ko kung ano siya. Bakit hindi ka maghilamos? Miss Smith, baka dapat hiwalay na kwarto tayo. Oy, bakit ang hiya mo? Uuwi tayo bukas para maghanda para sa kasal natin. Miss Smith, Bakit ang formal mo? Fiancé mo na ako ngayon. Tawagin mo na lang akong Heidi. ha Heidi. Luna Judd, gusto mo ba talagang humingi ako ng tawad kay Sean? Ang kahangalan, si Sean ang unang umakusa sa iyo. Nahiya siya tapos nahiya. At gusto kang humingi ng tawad? Hindi pwede. Bahala na. Huwag mo na lang pansinin. Wala na siya sa akin ngayon. Ang kausapin siya ay sayang oras. Sa loob ng 3 araw, gusto kong mawala ang kumpanya ni Sean Holt sa Jindale. Mark, dahil ayaw mong harapin ang mga langgam na iyan, hayaan mo akong humawak sa kanila. Mahal, nagpuyat ka kahapon at maaga kang nagising? Ang tibay mo talaga. Dahil ang masunurin kong asawa ay napaka-sexy. Siya nga pala, humingi na ba ng tawad si Mark? Hindi pa. Hindi makapaniwala. Tatawagan ko siya ngayon din. Nakalimutan kong i-charge ang phone ko. Mahal, pwede ko bang gamitin ang phone mo? Sobra na talaga si Mark ngayon. Kakausapin ko siya ng seryoso mamaya. Kumusta? Sino ito? Mark, ako, ito. Binablock ko na ang number ni Luna. Gumagamit siya ng phone ng iba. Ano yun? Mark, pinaliwala mo ba ang sinabi ko kagabi? Yung paghingi ng tawad? Siyempre, bibigyan kita ng 10 minuto. Pumunta ka sa bahay ko. Gusto kong personal kang humingi ng tawad kay Sean. Una sa lahat, hindi ako hihingi ng tawad. Pangalawa, hindi na ako tatapak sa bahay mo ulit. Mark, sino ka ba sa tingin mo? 10 minuto. Hindi, 5 minuto. Pumunta ka rito sa loob ng 5 minuto. Luna, dati nakakalusot ka sa pagiging spoiled. Pero ngayon, wala ka na sa akin. At saka, nasa Jindale ako. Kahit 5 o 50 minuto, hindi na ako babalik. Nasa Yindale ka. Paano ka pumunta doon? Paano mo? Luna, ang bahay ko ay nasa Jindale. Saan pa ba ako pupunta? Tama na, busy ako. Huwag mo na akong tawagan. Mahal, anong problema?
Pumunta siya sa Jindale. Paano siya nakapunta sa Jindale? Siya ay isang alaga mong aso. E ano kung umalis siya? Bakit? Nagagalit ka ba? Mahal, gaya ng sinabi mo, kahit isang alagang aso, mahirap pakawalan. Pagkatapos ng 8 taon, Ngayong nandito ako sa tabi mo, kalimutan mo na ang kapalit na yon. Wala siya. bakit? Galit ka ba? Ang halimuyak na ito, ang paborito ni Sean. Ngayong gabi, Bitawan mo ako. C. Kayo mga walang utang na loob, nakalimutan nyo ba kung sino ang nagbabayad ng sahod nyo? Ha! Hindi ka na ang pinuno ng Holt Corp. Tumahimik ka. Eksakto. Sino ba ang nakakaalam kung sinong malaking tao ang iyong na-offend? Hindi pa ako nakakita ng isang tao na malugi sa loob ng 3 araw. ano, bangkarote? Tara na. Sean, Luna, anong nangyari? hindi ko alam kung ano ang nangyari. May nag-target sa kumpanya. Sean, tapos, bangkarote na ba ang kumpanya? Imposible, Luna. Huwag kang maniwala sa mga bobo na gwardiya. Imposibleng ang imperyo ng pamilyang Holt ay mabangkarote ng ganoon lang. Mabuti naman, Kami ni Luna ay malapit ng magpakasal. Kailangan kong pakalmahin siya. Luna, huwag kang mag-alala. Ang kumpanya ay nagkaproblema lang ng konti. Kapag nag-ayos na ang lahat sa ilang araw, tutuloy ang kasal ayon sa plano. Akala ko protektahan ka ni Luna tulad noong bata pa siya. Hindi ko inaasahan na siya ay ganito kawalang hiya. Madaling magbago ang tao. Hindi ko rin inaasahan. Kung alam ko lang na ganoon siya, sana nakumbinsi kita na bumalik ng mas maaga. Ayos lang. Nakaraan na. Huwag ka nang mag-alala sa kanya. Buti na lang, nagustuhan ka ni Miss Smith mula pa noong bata kayo at handang maghintay para sa'yo. Ano? Nagustuhan ako ni Heidi mula noong bata pa tayo? Mark, Heidi, bakit ka nandito? Si Heidi ay magiging manugang ko. Bakit? Hindi ba ako pwedeng tawagin siya para kumain? Nanay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mark, ayaw mo bang tingnan ang regalo ko para sa iyo? Ito. Hindi ba ito ang paborito kong skateboard nung bata ako? Heidi, paano mo nalaman? Ang pag-unawa sa kagustuhan ng asawa ko ay natural na responsibilidad ko. Mark, maligayang kaarawan. Mark, bakit nakapatay ang ilaw? Mark, espesyal ba ang araw ngayon? Bakit may malaking sorpresa? Kaarawan ko ngayon. Nakalimutan mo ba? Mark, bakit magse-celebrate ang isang lalaki ng kanyang kaarawan? Gusto mo ba ng regalo? O ano? Hindi! Ayoko! Teka nga, lalaki ka na. Sa susunod na taon, okay? 8 taon at si Luna ay hindi kailanman nag-ayos para sa isang kaarawan ni hindi man lang niya inalam ang mga kagustuhan ko. Naku, kayong dalawang bata walang hiya. Nandito pa ako, alam mo ba? Nanay, masanay ka na mula ngayon. Luna, ang ganda mo ngayon. Sayang ang iyong tapat na tuta wala rito. Sino ba ang may alam kung gaano siya mabighani? Uy, ikakasal ka na. Huwag kang manigarilyo.
Si Mark tahimik kamakailan. Napakaluho ng kasal ko. Malamang ay umiiyak sa isang lugar. Bakit? Naawa ka ba? 8 taon na siyang kasama ko. Kahit aso lang siya, naaawa pa rin ako sa pagkawala niya. Uy, sabihin mo sa akin ang matapat. Talaga bang nagkaroon ka ng damdamin para sa kanya? Eh di siya. Si Sean lang ang minahal ko. Mark. Kapalit lang ni Sean. Sinasabi mo pa ring wala kang nararamdaman? Luna, ikakasal ka ngayon. Bakit ang litrato niya nakasave pa rin bilang iyong lock screen? Hindi. Kahit hindi siya ang nobyo, mahalaga ang kasal ko. Kailangan nandito siya. Ano? Pinablock ako ni Mark? Mark, focus sa pagkain mo. Iwan muna ang trabaho mo. Hindi ko kaya. 2 araw na lang ang kasal. Kailangan ko maalis ang mga ito. Heidi, ginawa mo ba? Balatan mo lahat ito para sa akin? Oh, Sabaw? Mark, ganito ba ang pag-aalaga mo sa akin? Pasensya na, mali ako. Ayos ka lang ba? Patawarin kita kung tatapusin mo itong mainit na sabaw. Hindi kita patatawarin kung hindi. Napakadaling malaman kung mahal ka ng isang tao o hindi. Paano ako naging bulag sa loob ng 8 taon? Heidi, hindi mo kailangan. para sa isang taong kasing halaga mo, halos hindi pa sapat ang ginawa ko. Hi, sino ito? Mark, bakit mo? Linok ang numero ko sa WhatsApp? Uy, sino to? Mark, bakit mo? Binablock ang number ko sa WhatsApp? Luna Judd, ikaw pala? Mark, i-unblock mo ba ako sa WhatsApp? Pakiusap? Mark, narinig mo ba ako? Tama na ang pagloloko. Sobra ka na. Luna? Malinaw na ako. Hindi ako nagloloko. Ikaw yun. Mark, mukhang hindi pa siya nakakalimot sa'yo. Heidi, nagtitiwala ka ba sa akin? Oo, Sapat na yun para sa akin. Gusto niyang maging tanga. Bahala siya. Maninindigan ako sa sinabi ko. Wala akong pakialam, kahit mamatay pa siya. Kain tayo. siya. Anong nangyari? Hindi na niya ako pinapakinggan. Dati, ginagawa niya ang lahat ng sinasabi ko. Luna, sa tingin mo ba seryoso siyang galit ngayon at nagdesisyong makipaghiwalay sa'yo? Imposible. 10 taon na siyang umiibig sa akin. 8 taon na kaming magkasama. Nasa palad ko siya mula pa sa simula. Hindi niya ako iiwan. Ikakasal ka ngayon. Ano pa ang magagawa mo? Ano kung ako? Ituloy na natin ang kasal. Hahanapin ko siya. Pagkatapos noon, Ano? Sean? Anong nangyayari? Luna, pwede mo ba akong pahiram ng 5 milyong piso? Mga mangangamkam sila. Papatayin nila ako. Kung hindi ako magbabayad. Mga mangangamkam? Sean, nangutang ka sa kanila? Siyempre, nangutang siya.
Bakit pa ako nandito? Magbayad ka? O bubugbugin ka rin namin? Sean, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Sean, huwag mong sabihin sa akin na itinago mo sa asawa mo. Ano yun? Holdcorp, Tumahimik ka. layas. Ayaw mong aminin, no? Bangkarote ang Holdcorp. Pinautang namin siya ng pera para sa kasal ninyo. Ano? Sean, sabihin mo sa akin. Hindi mo ba sinabi na maliit lang na problema? Paano nangyari ito? Luna, hindi niya kayang tustusan ang gastos sa kasal? Kaawa-awa naman. Bastardo ka. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ibabalik ko ang pera kapag nakapag-asawa na ako at mamanahin ang yaman ng Judd Corp? Sean, hinahabol mo ang mana ko. Luna, huwag mong sabihin ng ganyan. Hindi mo ba sinabi na mahal mo ako? Kapag kasal na tayo, ang sayo ay akin din. Mali ba ako? Wala kang hiya. Ang kasal na ito ay hindi matutuloy. Luna. Luna. Akala ko, nakakuha ka ng mayaman na asawa, pero naging bangkarote siyang talunan? Paano niya magagawa ito sa akin? Mahal ko siya sa napakaraming taon. Anong gagawin natin? Balak mo bang bayaran ang utang niya? Wala kang tsansa. Hindi ako tanga. Hindi tayo kasal. Wala siyang makukuha kahit isang sentimo mula sa akin. Mukhang hindi naman niya gaanong mahal siya sa huli. Sa panahon ng hirap, kahit ang pinakamalapit na ugnayan ay maaaring masira. Hindi nga ako kasal sa kanya. Wala nang dahilan para makita pa ang talunang iyon. Zach, halika na at sunduin mo ako. Luna, nasaan ka? Ang gulo dito. Binubugbog si Sean hanggang sa mamatay. Bilisan mo, pumunta ka rito. Sean, kalimutan mo na siya. Huwag kang tanga. Bangkarote na siya ngayon. Sunduin mo ako kasama sina mommy at daddy. Hindi ko siya pakakasalan. Hello? Puta, maaari mong kanselahin ang kasal. Pero kailangan mong bayaran ang mga gastos. $5 milyong iyon. Kailangan mong bayaran ito. Hindi ako magbibigay sa'yo kahit isang sentimo. Luna, hindi ka ba nag-aalala na gaganti siya? Sana ay naging maingat ako. Sa dating Sean, pero bangkarote na siyang talunan ngayon. Ano ang magagawa niya sa akin? Sige, okay. Luna, Tingnan mo! Imposible iyan! Paano nangyari iyon? Talaga bang pakakasalan ni Mark ang babaeng iyon? bakit hindi? Hindi mo ba alam? Akala ko mga walang laman na bantalang sila. Hindi. Hindi siya maaaring magpakasal sa iba. Siya ay akin at akin lang. Bakit hindi siya maaring magpakasal? Ginamit mo siya at itinapon. Anong masama kung magpatuloy siya? Gayon din. Sabi rito na siya lang ang nag-iisang anak na lalaki. Ng pinakamayamang pamilya sa Jindale. Siya ba talaga iyon? Kilala mo na siya ng 10 taon at nakipag-date ka sa kanya ng 8. Hindi mo ba masasabi kung siya iyon? Imposible iyon. Wala siya kundi isang mahirap na estudyante at ulila. Walang paraan na ang kanyang pamilya ay napaka-impluwensya. Luna, itinatago niya ito sa iyo sa simula pa lang. Bakit sa tingin mo ginawa niya iyon? Sa tingin mo ba ay sinusubukan niyang huwag saktan ng iyong ego? Ano? Sinusubukan niyang huwag masaktan ang ego ko? Bakit pa? Bakit may isang tulad niya? Masasangkot sa trabahong 2,000 apinangdaan bilang iyong sekretarya? Gayon din, palaging naging maayos ang takbo para sa Judd Corp. Huwag mong sabihing si Mark ay sumusuporta sa Judd Corp sa likod ng mga eksena? Hindi yan. Itinayo ko ang Judd Corp sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Lahat dahil sa pagsisikap ko. Sige, kahit na lahat ay dahil sa iyo, iniwan ka na ni Mark para sa iba. Wala yang kinalaman sa iyo. Hindi, akin lang siya. Kahit hindi ko siya pakasalan, hindi siya maaaring magpakasal sa iba.
Wow, sobrang makasarili niya. Luna, kalimutan mo na. Maraming lalaki sa mundo. Kasalanan niya. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang background ng pamilya niya? Kung sinabi niya, hindi sana ako pumunta kay Sean. Naiintindihan ko na mali na itago niya ang pagkatao niya. Pero mali ka rin sa paggamit sa kanya bilang kapalit ni Sean. Sinong babae ang hindi? Ginawa ko lang ang parehong pagkakamali na karaniwang nagagawa ng bawat babae. Bumangon ka. Anong ginagawa mo? Pinahiya mo ang pamilya natin. At nandito ka, nagiinom. Pinahiya ang pamilya natin? Hindi mo ba akalaing nahiya rin ako? Zach, ibigay mo sa akin ang phone mo. Tawagan ko si Mark. Luna, tama na! Bilisan mo. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Pinutol ni Mark ang lahat ng komunikasyon sa akin at kay Jane. Siguradong sasagutin ni Mark ang tawag mo. Huwag mo na iyang isipin. Naaawa talaga ako sa kanya. Siya ang matalik kong kaibigan, pero hindi ko alam ang tungkol sa relasyon ninyo sa nakaraang 8 taon. Ano ba ang tingin mo sa kanya? Ibigay mo sa akin ang phone mo. Tama na, Ibigay mo na. umuwi na tayo. Zach, ibigay mo sa akin ang phone mo. Kailangan kong tawagan si Mark. Luna, tumigil ka nga. Hindi. Paano siya mag-aasawa ng iba nang walang pahintulot ko? Baliw ka. Hindi pa kita pinapatawad sa pagpapahinto ng kasal. Halika, kumain ka muna. Kami ni Mark ay nag-date ng 8 taon. Hindi niya ako iiwan. Si Mark ay mabuting tao, pero itinago mo sa amin sa loob ng 8 taon. Luna, hindi mo pinahalagahan ang meron ka. Huli na para magsisi. Hindi ko siya papayagang magpakasal sa iba. Dadalhin ko siya pa uwi ngayon din. Tama na. Sa wakas ay ikakasal na siya matapos mong sayangin ang 8 taon ng buhay niya. Gusto mo bang magdulot ng gulo ngayon? Anong problema? Nagdi-divorce na ang mga magulang ko. Iniiwan nila ako. Ayos lang yan. Huwag kang umiyak. Mula ngayon, ako na ang ate mo. Poprotektahan kita. Sa ilalim ng saksi ng prinsipe at prinsesa, ako, si Luna Judd, ay nangangakong poprotektahan si Mark Levin magpakailanman. Mark? Hindi ko tinupad ang pangako ko. Nangako akong protektahan ka habang buhay, ngunit kailan ko nagsimulang? Balewalain ang kabutihan mo? Kailan ako nagsimulang maging walang ingat at spoiled? Mark, inayos ko ang music box. Ang relasyon natin ay babalik din sa dati. Mark, hindi ko hahayaan na pakasalan mo ang ibang babae. Mark, huwag kang pumasok. Hindi mo siya maaaring pakasalan. Bakit ka nandito? Luna, hindi ka ba nakakainis? Malinaw na ang sinabi ni Mark sa sarili niya. Bakit kumakapit ka pa rin sa kanya? Mark, kaya mo bang sirain ang 8 taon nating relasyon? Ako ba ang sumira noon? Si, ako nga okay. Pwede ba tigilan na natin ito? Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Luna, ang kapal ng mukha mong banggiting iyan. Paano noong siyang nasaktan? Wala kang alam. Ang 8 taon nating relasyon, hindi basta-basta masisira. Ikaw ang sumira ng lahat. At ngayon sinisisi mo ako? Ang kapal ng mukha?
Mark, mula nang lumabas ang balita ng kasal mo, napagtanto ko na ikaw pala ang may gusto ako. Noong una tayong nagkakilala, masyado ka pang bata. Akala ko pagmamahal lang ng magkapatid iyon. Hanggang lumitaw si Sean, kamukha mo siya. Kaya napagkamalan kong pag-ibig iyon para sa kanya. Hindi ba? Sinusubukan mo akong hubugin para maging katulad niya? Luna, alam mo ba talaga kung sino ang mahal mo? Sigurado ako. Mark, talagang sigurado ako. Ikaw ang mahal ko. Luna, kaya mong linlangin ang iba, pero tumigil ka sa panlilinlang sa sarili mo. Mark, tingnan mo ito. Ito ay patunay ng pag-ibig natin. Inayos ko ito. Ang relasyon natin ay maaayos din, tama? Pasensya na, Mr. Levin, pasensya na. Masakit ang kamay ko. Lumabas ka! Mark, musical box lang ito. Kailangan mo bang sumigaw? Tingnan mo ang ginawa nito kay Sean. Mark, alam ko na talaga ang mga pagkakamali ko ngayon. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Pakiusap, huwag mo akong iwan, ha? Mark, bakit mo ginawa iyon? Kinansel ako ang kasal ko at pumunta ako sa iyo. Hindi ba iyon sapat? Hindi mo mababawi ang sakit na idinulot mo sa akin. Wala na akong gusto mula sa iyo. Walang kwenta ang pagmamahal mo. Ayaw ko nito. Mark, wag! Huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sasabihin ko sa buong mundo ngayon na ikaw lang ang lalaking mahal ko. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Luna, kahit na gusto mo siyang pakasalan, gusto ka bang pakasalan ni Mark? Magiging asawa ako niya sa lalong madaling panahon. Buwisit ka. Tumahimik ka. Luna, insultuhin mo kahit sino ang gusto mo. Pero si Heidi ang babaeng mahal ko. Huwag mo siyang sigawan. Mark, malinaw na ako ang pinakamamahal mo. Paano mo masasabi na siya iyon? Oh, minsan ay minahal kita. Pero ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang pag-aaksaya ng 8 taon ng aking kabataan na nanatili sa tabi mo. Mark, huwag. Hindi ito nasayang. Hindi ba't lagi mo gusto na akong mag-propose? Sumunod ka sa akin. Ipopropose kita. Sa opisina ngayon din. Ang proposal ay tiyak na mas ingrande kaysa noong nag-propose ako kay Sean. Gaano kalaki ang iyong walang kwentang kumpanya? Sayang lang ang iyong laway. Heidi, sino ka ba para sabihin iyan? Kahit na anong laki ng aking kumpanya, ito ay itinayo sa pamamagitan ng aking pagsusumikap. Hindi tulad mo, na ipinanganak na may kutsarang pilak sa iyong bibig. Isang layaw na bata tulad mo ay hindi man lang karapat-dapat sa aking paghamak. Luna, seryoso ka ba? Akala mo ba talaga na ang kumpanya mo ay itinayo mo lang sa sarili mong pagsisikap? Anong ibig mong sabihin? Oh, at isa pa, mula nang itatag ang kumpanya mo, lahat ng bagay ay naging maayos para sa iyo. Walang iba kundi maayos na paglalakbay. Posible bang? Si Mark ang sumusuporta sa iyo sa lahat ng oras na ito? Mark, sabihin mo na sa kanya ang totoo para iligtas siya sa kanyang mga maling akala. Luna, sa iyong degree sa community college, kayabangan at pagkakamali, akala mo ba talaga nagkaroon ka lang ng swerte sa negosyo? Na ang mga partner na iyon ay tumulong sa iyo ng libre? Hindi, iyon ay kalokohan. Wala man akong magarbong degree, pero may magandang sense ako sa negosyo. Itinayo ko ang kumpanya mag-isa lang. Mag-isa lang? Ano ba talaga ang nagawa mo ng mag-isa? Sino sa tingin mo ang naghanda ng bawat dokumento ng pulong para sa iyo? Hindi ba si Mark ang kumuha ng mga partnership sa RD? Akala mo ba talaga na sa iyong mga koneksyon, makakakuha ka ng mga deal sa mga nangungunang research firms? Paano nangyari ito? Tama ba talaga ang aking matalik na kaibigan? Sinusuportahan ba ako ni Mark? Sa likod ng mga eksena sa lahat ng oras na ito? Mark, sabihin mo sa akin, hindi mo ba laging sinasabi na ako ay lubos na may kakayahan? Na ako ay isang prodigy sa negosyo? Naniniwala ka sa lahat ng sinabi ko? Mark,
Anong ibig mong sabihin? Naipaliwanag na ni Heidi ang punto ko ng napakalinaw. Kung hindi ka lang nakialam at humadlang sa akin, kaya ko sanang pamahalaan ang kumpanya ng mas maayos. Ano? Kaya, sinasabi mo? Na lahat ng ginawa ko sa mga nakaraang taon ay walang saysay? Well, hayaan mong linawin ko para sa iyo. Hindi ito walang saysay. Pinipigilan mo siya. Paano nangyari ito? Paano ito nangyari? Mark, aba, ikaw na pekeng tao. Ang galing mong magpakana, di ba? Ninakaw mo pa ang asawa ko. Talagang masigla ang araw na ito. Mark, akala mo ba kaya mong pumalik sa puso ni Luna sa pamamagitan ng mga mapanlinlang mong mga pakana? Sa panaginip mo, umalis na tayo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang siraan si Mark ng ganyan? Sino ka ba sa akala mo? Gumagawa ka ng eksena dito. Ang tapang mong saktan ako. Alam mo ba na dinadala mo ang anak ko? Pakakasalan mo ako, gusto mo man o hindi. Mark, pero lagi akong gumagamit ng proteksyon. Tigilan mo na ang mga palusot mo. Nandidiri ako sa iyo sa mahabang panahon. Sean Holt, bastardo ka! Ikaw ba? Niloko mo ba ako? Tigilan mo yung kalokohan. Babalik tayo para magpakasal. Mark, hintayin mo ako. Magpapa-abort ako. Tara na. Mark, sandali lang. Hindi ko dadalhin ang anak ng ibang lalaki. Pinabati kita? Miss Smith, inaasahan ko ang ating pagsasama. Luna. Judd Corp ay hindi na gaya ng dati, pero kailangan ba talaga nating pumunta sa kahina-hinalang klinika para sa prenatal care? Mahal, iniligtas ko ang kumpanyang bangkarota mo. Muntik nang bumagsak ang kumpanya ko dahil doon. Kailangan nating magtipid sa bawat piso. Sina nga. Pumunta ka ng ganito kalayo. Uminom ka ng tubig. Salamat, mukhang magalang ang doktor dito. Miss Judd, may masakit ba sa iyo? Wala akong gana kumain. Hayaan mong suriin ko muna ang iyong medical record. Pagkatapos ay itutuloy natin ang check-up. Bakit ako nahihilo? Bakit ang hilo ko? Miss Judd, sigurado ka ba talaga dito? Ituloy mo ang operasyon niya. Kapag tapos na, makukuha mo ang 10 beses ng natitirang bayad. Siya. Hindi pa ako nakakita ng asawang babae na gustong gawing baog ang sarili niyang asawa. Luna. Luna. Bakit ako nandito? Anong nangyari? Ano nga ba ang nangyari? Kumusta, Luna? Luna, nasaan ka ngayon? Nasa bahay. Bakit? Luna, nasa malubhang problema ako. Puntahan mo ako ngayon. Mahal, anong nangyari? Bakit ka nagpapanik? Luna, hindi ko may paliwanag ngayon. Puntahan mo lang. Iligtas mo ako agad. Ipinapadala ko sa iyo ang address.
bilisan mo at iligtas mo ako. Mahal, natuklasan mo lang ba na ginawa kang baog? Luna, anong ibig mong sabihin kanina? Ipaliwanag mo ang sarili mo. Malinaw na malinaw ako. Pinasterilize ka. Buwisit ka. Ikaw ang may gawa nito. Ngayon ko na-gets. Lahat may saysay na ngayon. Kaya mo iginiit na pumunta sa maanomalyang klinika sa halip na tamang ospital. Tiyak na nilagyan ng droga ang tubig na iyan. Huli ka nang nakaisip. Buwisit, bakit mo to ginawa sa akin? Ako ang asawa mo. Sa panaginip mo. Sean, kung hindi mo ako niloko ng palihim na paraan, sa tingin mo papakasalan pa kita? Luna, ikaw ang nagsikap na pakasalan ako. Kung hindi na bangkarote ang kumpanya ko, magiging masaya kang maging asawa ko. Kasinungalingan iyan. Noong narinig kong si Mark ay magpapakasal sa iba, nagising ako at na-realize ko na siya ang mahal ko. Kahit hindi nalugi ang walang kwenta mong kumpanya, hindi kita naging asawa. Ang kaawa-awa mo naman. Noong mahal ka niya, tinanggihan mo siya. Noong siya'y naka-move on na, naging tanga ka. Tumahimik ka. Mahal pa rin niya ako. Nagpakasal lang siya para ako'y parusahan. Ngayon na inabort ko ang anak mo, papatawarin na niya ako. Anong sinabi mo? Anong nangyari sa anak natin? Nasaan ang sanggol? Bakit flat ang tiyan mo? Bakit ito flat? Sean, sa tingin mo, karapat-dapat ka ba sa anak ko? Siyempre, pinaalis ko ito. Puta, hindi mo lang ako pinasterilize, kundi pinatay mo rin ang nag-iisa kong tagapagmana. Ang layunin mo ba ay wakasan ang angkan ko? Oo, gusto kong mabaog ka. Lagi akong gumagamit ng proteksyon. May ginulo ka para mabuntis ako. Kaya naman iniwan ako ni Mark. Kasalanan mo yan. Luna, hindi ko napagtanto noon kung gaano kakawalang hiya. Habang kasama mo si Mark, ikaw ang palihim na nakikipagkita sa akin. Hindi ba ikaw ang nangaakit sa akin? May ginawa ba akong pagsusuma mo sa'yo na makipagtalik sa akin? Tumahimik ka. Isara mo ang bibig mo. Pinasterilize mo ako, kaya sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Wala itong silbi. Walang kamera ang klinikang iyon. Wala kang ebidensya. Ikaw, Tigil. Zack, pinasterilize ako ng kapatid mo. Hindi ko siya hahayaang makalabas ng ganoon lang. Zach, iligtas mo ako. Luna, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Siya ang kapatid ko. Hindi ko siya kayang iwanan ng ganoon lang. Sean, bibigyan kita ng pera bilang kabayaran. Ngunit linawin natin na hindi ka santo. May ebidensya ako ng plano mo laban kay Mark. Lumabas ka sa bahay namin ngayon din. Maliban kung gusto mong ipaliwanag ang lahat sa pulis. Nang aapi ka gamit ang kapangyarihan mo at pagkatapos ay nagpapabiktima, ha? Pagsisisihan ninyo lahat ito. Mark, Luna, bakit ka nandito ulit? Mark, naalis ko na ang bastos na batang iyon. Pwede na tayong magkasama ngayon. Makasama ka? Nanaginip ka ba? Mark, hindi ba't itinulak mo ako palayo dahil buntis ako kay Sean at masyado kang mayabang para tanggapin ako pabalik? Ngayong wala na ang bastos na bata, pwede ka nang makasama ako. Luna, hindi lang yon anak ni Sean. Anak mo rin iyon. Tinawag mo itong bastos? Tama na. Tigilan mo ang pagsisi sa walang malay na bata para dito. Kahit wala ang bata, hindi ka ba natulog sa kanya? Mark, mali ako. Ito ay kasalanan ko lahat, okay? Ano ang kailangan para patawarin mo ako? Luna, sa tingin mo ba lahat ay nakukuha ang gusto nila? Sa loob ng 8 taon na kasama kita, ako ay lihim mong mangingibig. Sinabi ko sa iyong gawing publiko ang relasyon natin. At ikaw, palagi kang may dahilan para tanggihan ako. Noong mga panahong iyon, Matapos mong wasakin ang puso ko, sa tingin mo ba ang ilang pahapyaw na paghingi ng tawad ay magpapabalik sa akin na gumapang parang asong nahuhumaling? Sa tingin mo ba posible iyon? Mark, paano kung ako na ang iyong lihim na kasintahan ngayon? Ano ang sinabi mo? Mark, hindi ako mabubuhay kung wala ka.
Pagkatapos mong iwan ako, napagtanto ko kung gaano ako hindi nasanay. Napagtanto ko, minahal kita mula pa noong una. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kalimutan ng 8 taon? Kaya kong gawin ng 10 taon. Kung patatawarin mo ako, handa akong maging iyong kerida. Mark, kayong dalawa. Luna, akala ko dati wala kang puso. Ngayon, nakikita kong hindi ka lang walang puso. Kadiri ka talaga. Mark! Huwag mo akong sabihan ng ganyang masasakit na salita. Sasaktan mo ang puso ko. Uy, maganda. Mag-isa ka lang? Anong gusto mo? Lumayo ka sa akin. Paano kung libre ka namin ng tanghalian? Sinta. Tara, aalagaan ka namin ng mabuti. Mark, tulungan mo ako. Uy, mahal. Tigilan mo na ang pagsigaw. Nakita namin lahat ngayon. Yung lalaking iyon hindi ka talaga mahal. Hindi siya darating para iligtas ka. Nagsisinungaling ka. Hindi niya ako iiwan. Mark, huwag kang umalis. Tulungan mo ako. Saktan mo ako. Magbabayad ako ng extra. Nagbabayad ako ng extra. Nagbabayad para saktan? Ito ang una. Bitch, pinili mo ang mahirap na paraan. Tulungan mo ako. Mark, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Anong nagdala sa'yo dito? Namiss kita, kaya pumunta ako. Nagluto ako ng sopas. Gusto mo bang subukan? Mark, tulungan mo ako. Hindi mo siya sasagipin? Tulad ng sinabi ko, kahit mamatay siya, wala akong pakialam. Luna, ginawa mo akong baog. Gusto kitang patayin. Ben, Ang mga binti ko. Ikaw ay lumpo na ngayon, ha? Mark, tulong. Tulungan mo ako. Mark, baka dapat mo siyang tawagan ng ambulansya? Nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Kahit mamatay siya, wala akong pakialam. Umuwi na tayo para sa sopas. Luna, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka natitingnan ni Mark. Mas mababa ka pa sa isang estranghero sa kanyang paningin. Ben, nahimatay ang kliyente natin. Ano ang gagawin natin? Tatawag ako sa pulis. Ikaw ang tumawag ng ambulansya. Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Kailangan nating makuha ang bayad natin. Nakakahiya kang babae. Ano bang iniisip mo? Sinira ng pakana mo si Mark at sinira rin si Sean. Ikaw ang may kasalanan nito. Tay, tama na. Pakiusap dahan-dahan ka lang. Paralisado na si Luna ngayon. Sapat na ang pagdurusa niya. Zach, sinabi mo ba kay Mark? Pupunta ba siya para bisitahin ako? Ang walang utang na loob mong anak. Iniisip mo pa ba si Mark? Wala siyang pakialam kahit mamatay ka pa bukas? Luna, bitawan mo na. Hindi mo siya pinahalagahan noong kasama mo pa siya. Bakit mo pa pinapahiya ang sarili mo ngayon? Lahat, lumabas. Kailangan ko ng oras na mag-isa. Mahal, mag-ingat ka. Mark, hindi mo na kailangang manatili sa bahay kasama ako. Gawin mo na ang negosyo ng kumpanya. Ang buntis kong asawa ay mas mahalaga. Tara, gawin natin ang mga ehersisyo sa pagbubuntis. Luna, Zach, gaano na ba ako katagal na ospital? halos 1 taon na. 1 buong taon. Talaga bang hindi man lang si Mark dumalaw sa akin kahit 1 beses sa nakaraang taon? Huwag mo nang isipin iyan ngayon. Mag-focus ka sa paggaling. Gumaling pa? Tigilan mo na ang pagsisinungaling sa akin. Hindi na magagamot ang sakit ko. Luna, Tama na. Alam ko ang kalagayan ko. Hindi mo yon maitatago sa akin.
Lumalala ang kalagayan mo. Sabi ng doktor na ang mababa mong mood ang nagpapalala nito. 1 taon na. Oras na para bitawan si Mark. Hindi ko kaya. Zack, tawagan mo si Mark para sa akin. Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Kumusta, Mark? Ako ito. Zack, anong problema? Mark, alam kong hindi dapat ako tumatawag sa'yo. Pero lumala ang kalagayan ng kapatid ko. Hindi na siya magtatagal. Pwede mo ba siyang puntahan kahit isang beses? Zack, bilang kaibigan mo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero kung ito'y hiling ni Luna, hindi ko gagawin. Naiintindihan. Pasensya na sa abala. Luna, kailangan mo ng pakawalan. Ayaw kanyang makita. Luna, baliw ka ba? Zack, dalhin mo ako sa kanya. Luna, masaya na siya ngayon. Huwag mong sirain ito para sa kanya. Hindi ako mag-iingay. Pangako. Gusto ko lang isang huling sulyap sa kanya bago ako umalis. Ang ganda ng panahon. Perpekto para mamasyal. Mark, sumisipa ang sanggol. Nararamdaman ko rin. Mahal, magiging pilyo ang anak natin. Mark, kung sana napagtanto ko kung sino ang nasa puso ko ng mas maaga, baka noon, nakuha ko na sana ang mayroon si Heidi ngayon. Luna, nakita mo na siya. Oras na para bumalik. Mark! Mark! Luna, anong ginagawa mo? Mark! Mark, pasensya na talaga. Isasama ko na siya ngayon. Mark! Sagutin mo lang ako ng isa. Miss Judd, una ang kalusugan. Sabi ni Zack, iwasan mo ang malamig na hangin. Mas mabuting umalis na. Mark, alam kong nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Luna, mahalaga ba kung nagmamalasakit ako o hindi? Masaya na ang pamilya ko ngayon. Sana gumaling ka agad. Maaaring estranghero na tayo ngayon, pero hindi ko naman gusto ang kanyang kamatayan. Mark, alam ko walang pagkakaiba ang sasabihin ko ngayon. Sabihin mo lang sa akin ang isa. Ano? Meron pa bang kahit kaunting pagmamahal na natitira sa iyo? Para sa akin ngayon? Miss Judd, wag na nating pag-usapan ito muli. Luna? 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 Huwag mong takutin ang bata. Ang nakaraan ay nakaraan na. Mula ngayon, pahahalagahan ko ang mapayapang kaligayahang ito araw-araw.